Give it to me, baby. Aha, aha. Okay. Yan, ready na ako para kuhanin ng atensyon nung magi-interview sa akin bukas. Yes. Hopefully makabalik na ako sa pagtatrabaho para masimulan ko lang ayusin yung mga dapat ayusin sa motor ko. Sa tunay, yun lang talaga yun. Yung perang, yung sweldo ko mapupunta yun sa asawa ko at saka sa mga bills. Tapos yung lahat ng matitira para sa akin, lahat yun sa motor ko yun. Uy, may Ninja 650 dito. Uy, akala ko ano, may Ninja 650 dito, pakalat-kalat lang sa gilid. Anyway, yun lang yun. Wala naman akong ibang pinagkakagustuhan. Wala akong bisyo, wala akong hilig sa mga kung ano-ano mga materialis na bagay, yung mga damit, pantalon, sapatos, wala. Yung mga relo, mga sombrero, wala. Eto lang, magsusombrero lang ako kasi mainit. Tagos sa anit. Pero yung mga ganong mga luho-luho, wala ang bisyo, hindi ako nagiinom, hindi ako nagyosi, hindi ako nagdodroga, hindi rin ako nang bababae. Parang biglang nagbara ang lungs ko. Okay, anyway. So yung pera na suswelduhin ko, ipapambayad namin sa bills. So ibig sabihin, kumbaga, sa ngayon medyo magiging maluwag na yung pagbabudget ni Commander kasi kung ano man yung saswelduhin ko, papambayad namin ng bills. Tapos yung matitira na pwede kong itago sa akin, ano na lang yun, pang maintain na lang ni Octavia ng aking motor. Yung trabaho na pinag-a-applyan ko, ano lang yun, walking distance lang dito sa bahay. So wala akong gagastusin pamasahe. Nagfa-fasting ako, so wala akong gagastusin pagkain, diba? So marami akong masasave. Anyway, this video naman pala biglang iba na naman topic ang madidiscuss ko. Itong video na to is as requested. Hindi man requested, pero may nagtanong sa akin. Sabi niya, Kuya ang tawag sa akin, so malamang babae to. Kuya, paano ba magsimula na maging motovlogger? Sabi ko, patay tayo dyan, iha. Mali naman tinanong mo, bakit ako? Hindi naman ako ang dapat sumagot niyan. Tapos usap-usap kami, sinat ko siya. Sabi niya sa akin, hindi, paano po ba maging social media influencer? Ay, Diyos ko, patay tayo dyan. Ay, hindi, okay. Unang-una, sabi ko sa kanya, hindi ko 650R CB650. Una, hindi ko kino-consider ang sarili ko na motovlogger. At lalong naman, uy, green screen. Okay, green screen tayo, green screen, yan. Lalong naman na hindi ko kino-consider ang sarili ko na social media influencer. Green screen, green gate. Wait lang. Makikipagbuno lang muna tayo din sa tindahan. Sisilipin ko lang din yung bagong tindera at may bagong tindera ay labas ang dede. Wait lang. Kuya, kahit wag na masyadong matamis, okay lang. Dito po na ako sa gulayan ha. Yung tama lang. Okay na, yan. Okay, wait lang. Upo lang tayo ng isang hirit dito sa bisikleta. Ituloy natin ang usapan. Okay, so yung viewer na nag-message sa akin sa Facebook, Man Cannot Ride, sabi niya, paano daw maging motovlogger, paano maging social. Pero makikihati pa sa tahui. Anak ng tinap. Okay, wait lang. Hindi tayo tatantaran ng langaw na to. Yeah. Okay, going back to the topic. So, social media influencer, sabi ko, well, sige, sasagutin kita, bibigyan kita ng mga tips, pero hindi ako motovlogger. Ako ay nagre-record lang ng aking mga experiences sa pagmumotor. Yun nga lang, ang naging forte ko ay ang mag-share ng riding knowledge.
and riding skills. At sabi ko sa kanya, pero lalong-lalo namang hindi ako social media influencer at wala akong maibibigay sa'yo na tip kung paano maging influencer. Ang ibig sabihin ng influencer is yung lahat ng ginagawa mo ginagawang inspirasyon ng ibang tao, ng mga manonood para baguhin or para sa kanilang mga kanya-kanyang buhay. But anyway, here's the thing. Okay, here's the thing. Ang social media ay industriya ng attention. It is an attention industry. Ang ibig sabihin nito, yung mga content creators, kinakailangan nilang gawin ang lahat ng kanilang magagawa para makuha ang atensyon ng mga viewers. Yun nga lang, ang atensyon ng mga viewers ay iba-iba at pabago-bago. Merong mga viewers na gusto maikli lang na video, minsan gusto mahaba, minsan ang gusto informative, minsan gusto medyo may comic relief or medyo may comedy, yung iba gusto drama, yung iba gusto may production value, yung iba gusto straightforward, yung iba gusto maganda intro, yung iba maganda lighting, maganda sounds, maganda ang format, yung iba gusto. We can go on and on discussing kung anong gusto ng mga viewers. Imagine mo na lang, there are 8 billion people in the world. Sabihin na natin na yung 8 billion people na yun ay may kanya-kanyang gusto. So that means you have to make videos na ibinibigay yung 8 billion different likes ng viewers na yun, which is impossible. So, siguro, first tip I can give you is to find your niche. Ewan ko kung maiintindihan ng mga kamote yon, pero focus on your forte. Malamang hindi pa rin yun maintindihan ng mga kamote, so ganito na lang. Find your niche, focus on your forte. It means look for your spot. Ang ibig sabihin ng find your niche is hanapin mo kung ano yung gusto mong gawin. Kung ano yung nasa puso mong gusto mong gawin. Kasi mahirap mag-share ng mga videos tungkol sa mga bagay na, imagine mo naman ako. Kung magva-vlog ako tungkol sa beauty products, di ba parang hindi ko yun kayang gawin? Kahit bayaran ako ng sinong Poncio Pilato, paano ko mag-vlog ng tungkol sa beauty products o kaya ng hair maintenance? Wala nga akong buhok, di ba? So halimbawa, hindi ko hilig ang sa pagmumotor, hindi ko hilig ang aesthetics. So paano ako magva-vlog tungkol sa aesthetics? Ganyan ang itsura ng motor ko, di ba? Hindi ako mahilig sa cruisers. Hindi ako magva-vlog tungkol dun sa Vulcan S na yun. Kasi hindi ako mahilig sa cruisers. Hindi ako mahilig sa basta yung kung ano yung gusto mong topic, yun ang niche mo, yun yung forte mo. Another thing about forte is, saan ka ba magaling? Magaling ka bang gumawa ng magandang script, magandang dialogue? Magaling ka bang gumawa ng production videos? Marunong ka ba magaling ka sa editing? Kasi ako kaya ko mag-edit, kaya kong mag kung ano-anong effects sa videos, pero hindi ako magaling at saka hindi ko rin siya gustong gawin. So yung mga videos ko hindi ganoon, kasi magmumukhang napipilitan lang ako na ginagawa ko lang yun for the views, which is exactly the point. You have to do videos for the views para maging successful ka sa social media na isang industriya ng atensyon. Atensyon na pabago-bago at paiba-iba. So kapag nahanap mo na yung niche mo, nahanap mo na yung forte mo, kung saan ka magaling, then maybe mag-research ka ng konti and try to study your target audience. Sa akin, nagawa ko yan. Bigyan kita example. Nung una, nag-English ako sa videos. Kasi English is more like my primary language. Dahil 16 years akong nasa business process outsourcing industry, or BPO, or what we commonly know as the call center industry. So I've been with technical support for 9 years,
and then 7 years in customer service, day shift, night shift, lahat na ng shift napuntahan ko na. And then yung huli kong trabaho is as a trainer. And as a trainer, I am a products trainer, I am a communications trainer, I am a new hire trainer, and everything in between. So nagtuturo ako. So yung mga unang videos na ginawa ko, talagang Inglesero talaga ako, and I'm comfortable with English. But inaral ko yung audience ko, inaral ko yung mga nanonood sa akin, and nakita ko 97-98% leaning towards magtagalog naman daw ako. Ayan. So, binago ko yung format ko. Inadapt ko yung pagtatagalog sa video, which is wala namang problema dahil Pinoy naman ako, di ba? So, it's my native language. So, nagtagalog na ako na nagtagalog. Tapos, sabi ko, para naman hindi maiwan sa ere yung mga gusto naman ng English, then nagtataglish ako. Or sometimes, kapag masipag-sipag ako, gumagawa ako ng Filipino version and then English version of the same video. May nakaka-appreciate. Tapos meron ako mga audience from other countries, mga kaibigan ko from other countries, they're requesting na English naman daw kasi hindi daw nila magets yung sinasabi ko, mukhang interesting daw. So there you go. You study your target audience. So ngayon, yung tatlong tips na yun, find your niche, focus on your forte or on your strengths, and then study your audience. Ano yun? Uulit-ulitin mong gagawin yun. Hindi porket nagawa mo na yun unang beses, tapos na yung laban at sisikat ka na. Uulitin mo lang siya uli. Araw-araw, every video na nilalabas mo, aaralin mo ano yung naging reception ng audience mo dito, ano yung naging reception ng followers mo, ng subscribers mo, ano yung mga naging comments nila. Matutulungan ka niyan sa YouTube, merong analytics. Sa TikTok, meron na ring analytics. So, there. Now, siguro the last tip I can give is be dynamic. Ang ibig sabihin ng dynamic is that you are willing to adapt, you are willing to innovate, you are willing to change, and you are willing to conform. Ibig sabihin, very flexible yung ideas mo. Dynamic, ibig sabihin, nagbabago-bago yung strategy mo. Katulad dito, halimbawa, sa ginagawa ko, minsan, I put out a long video. Tapos minsan, hahati-hatiin ko yun. I-upload ko ulit ng shorter formats. Minsan, maglalabas ako ng shorts, maglalabas ako ng 3 minutes lang. Tapos, maglalabas ako ng kakaibang edit. Next time, no edits. Maglalabas ako ng ride na full ride. Tapos, mamaya, minsan, highlights lang. So again, finding more ways on how to get the attention. And last, ito yung matindi. Kapag nagawa mo ng kuhanin ng attention ng viewers, you have to find ways on how to keep the attention. So, ayan, dyan tayo ngayon nagkakaroon ng problema because right now sa social media, hindi na lang to industriya ng atensyon, ito na rin ay industriya ng pera. Napakaraming pera sa social media, napakaraming yumayaman sa social media. Kaya marami rin ang naiengganyo na, uy, mag-video na lang kaya ako, mag-vlog na lang kaya ako, magtayo kaya ako ng YouTube channel, TikTok channel, TikTok page, Facebook page, kasi maraming kumikita eh. Yan. So ngayon, ang nangyayari, dahil sa pera, dahil sa kinikita, nakakagawa tayo, yung mga content creators, nakakagawa tayo ng mga bagay na minsan hindi naman talaga natin gustong gawin, minsan palapalabas lang. Sabi nga nila, right now, social media is the new showbiz industry. The social media industry is now the new showbiz. It's the new Hollywood. Yung mga vloggers, yung mga content creators are the new celebrities. So ngayon, tingnan nyo, hindi ko lang kailangan maging magandang lalaki at maging pogi para lang humarap sa camera, di ba? Hindi katulad kagaya dati na kailangan maging pogi ka muna at magandang lalaki para maisama ka, makita ka sa TV. Ngayon hindi, yung mga kagaya kong, ayun, tingnan yung itsura ko, di ba? Itsurang hindi gagawa ng maganda.
Pero nakakagawa ko ng video. Sa katunayan, meron na akong nasa 1,500 videos na ang kakapalan ng mukhang video na mga pinaglalabas ko sa YouTube. Tas nagti-TikTok pa ako, di ba? So, anong nangyayari ngayon is yung social media dahil sa pera sobrang kung ano-ano na lang ang ginagawang content for the views, for the likes, for the followers, for the money. So siguro ang overall ang maiiwan ko sa iyo na advice kung gusto mong pumasok sa vlogging, motovlogging, be true to yourself. I-share mo kung ano yung ikaw, sino ikaw, yung honest to goodness na ikaw. Kung magbabago ka man, then okay lang yun as long as it's still you, it's still the honest to goodness you, as in ikaw pa rin yun kahit nagbago na. And then don't fall for the money. Huwag kang masilaw ng pera. At huwag ka ring ma-addict sa atensyon. Isipin mo na ang social media is a good venue to express yourself. At kung merong makarelate, good job. Kung merong hindi makarelate, that's okay. At kung meron kang mga haters and bashers, that's even better. Kasi bad publicity is still publicity. Diba? Views pa rin yun. So, ang iba ganun ang ginagawa, diba? Nilalabas nila yung medyo negative na aspeto ng sarili nila para lang makakuha ng traction sa social media, para lang makakuha ng atensyon. Pero sa tunay na buhay, iba naman talaga yung personalidad nila. But anyway, sabi ko nga sa'yo, ang social media ngayon is ang bagong mundo ng mga artista. Ang dami na ngayong artista dahil sa social media. So, i-recap ko lang ulit bago ko tapusin tong tapos na kasing taho. Para dun sa nagtanong and para na rin sa lahat ng makaka-relate. So, how to become successful in social media, in vlogging, and how to become a social media influencer. Skip ko na muna yung last na yun, wag na yun. Ito na lang siguro summarize natin. Find your niche, kung ano talaga yung gusto mong gawin. Focus on your forte, means focus on your skill set, your strengths, work on your weaknesses, and then sunod is study your audience, makinig ka sa mga viewers mo, sa audience mo, and then the next one is be dynamic. Maging dynamic ka kasi napakaraming tipo ng viewers at iba't ibang gusto yan. So at just continue to find ways on how to share and catch and retain the attention of your viewers. And last, don't fall for the money. Huwag kang masira sa pera. Kung magagawa mo yun, may enjoy mo yung buhay mo sa social media. Hindi ka masisira ng toxicity ng social media. Yun. Alright, so ubos na yung taho ko. Maraming salamat. Thank you so much everyone for joining me sa mga videos na ganito. Sana may mapulot kayong kapaki-pakinabang sa mga pinagsasabi ko. Again, I am so excited kasi yan na, diba? Ready to fight ako bukas. Meron akong final interview. Octavia. Kapag natuloy ito, kapag umokay ito, then hopefully I can bring in more, let's say a new camera or a new recorder. Maybe we can get a different camera, or aayusin ko muna si Octavia. Lahat ng dapat kong ayusin, and then we will have more videos. Magagawa ko na yung pinaplano ko na kung paano i-improve yung quality of videos ng Man Cannot Ride. So sana mas maraming maka-appreciate. So again, thank you so much. Maraming salamat dun sa mga subscribers. I think nasa 1,600 subscribers na. Yung mga viewers na nanonood ng video, average of 15-20 people ang nanonood ng video ng Man Cannot Ride. Maraming salamat. Mabuhay kayo.
And for the rest, lalo na sa mga haters and bashers ko, keep it coming, man. Keep it coming. I love it. I'll see you next one.